Ang kabutihan ng manglalakbay. Sa isang madilim na kuweba, nakita ang prinsipe ng Qiang Kingdom na nakahandusay sa lupa at walang malay. Nilapitan ng manlalakbay na si Lian ang katawan ng prinsipe. Hinawakan niya ang buhok ng prinsipe at biglang minulat ng prinsipe ang kanyang mga mata. Nagulat na sabi ng prinsipe, "Sino ka?" At si Lian sumagot, "Ako ay isang manglalakbay." At tinanong ni Lian, "Ba't ka napunta dito?" Sumagot si Cheng, "May umataking kalaban sa akin." Dahil sa pag-atake kay Cheng, ay napunta siya sa kuweba na ito. "Nasaktan ka ba?" tanong ni Lian. "Di naman, ang aking binti lamang ang nabaril kaya di ako makalabas ng kuweba na ito." Sagot ni Cheng. Binuhat ni Lian palabas ang prinsipe. Naglakad palabas ang dalawa habang buhat ni Lian si Cheng. Hinatid ni Lian si Cheng sa kanyang palasyo. Kalipas ang ilang araw, ay nagkita ulit sila. "Lian?" sabi ni Cheng. Nilibre ni Cheng si Lian ng pagkain dahil sa pagligtas niya sa kanya. Pagkatapos silang kumain, naglakad-lakad sila sa gubat. Habang naglalakad sila, may kalaban na sumulpot. Bigla silang inatake ng kalaban at sinabihan ni Cheng si Lian na magtago pero di gumalaw si Lian dahil sa takot. Maririnig ang mga kalansing ng espada. Si Lian ay sinubok na lumapit kay Cheng. Sigaw ni Cheng, "Lian!" Biglang tumakbo si Cheng at ginawang pangsalag ang sarili. May tumusok na espada sa likod ni Cheng. Dahil sa puro nito, umubo siya ng dugo. Si Lian ay gulat na gulat at walang masabi. "Ingatan mo ang iyong sarili, Lian," ang huling salita ni Cheng. At nung namatay si Cheng, umalis na ang mga kalaban at iniwan silang dalawa. Di alam ni Lian ang kanyang gagawin at tinitigan na lamang ang katawan ni Cheng. Gumawa pa din ng kabutihan si Cheng para kay Lian hanggang sa kanyang bugtong hininga. Makalipas ng ilang taon, nagpapasalamat pa rin si Lian sa ginawa ni Cheng para sa kanya.